Hey mga brods sa mga brods, napag-iisipan na rin ng SMB na balak nilang palitan na ito pong si Coach George Gallen. So ito na nga, babalik nila ito pong si Coach Jimmy Alapag mga kabrods at naging assistant na rin ito ng SMB taong 2019 to 2020 PBA season. At hindi lang yan, nag-coach din siya sa San Miguel, team din sa Alab, Pilipinas mga kabrods. So ito na nga pong si Coach Jimmy Alapag, hindi na talagang problema ang SMB management na kontakin siya dahil one call away lang, babalik ito pong si Coach Jimmy Alapag. Ang problema nga lang mga bro, syempre medyo mataas-taas na rin ang rate nito po ni Coach Jimmy. Bakit? Dahil syempre sa NBA, nagiging developmental coach na rin siya sa Sacramento Kings. Maski sa regular season, nandyan din siya sa mga coaching staffs mga kabrod, sa mga reserve staff, pati na rin sa NBA G League ng Sacramento, ang Stockton Kings. 2 years din itong nag-assistant coach doon. So mga kabrods, doon pa lang sa NBA pa lang, pag nagka-experience ka na dyan as a coach mga kabrods, ay ibang-iba na mga kabrods. At alam naman natin na isa sa mga magaling na coach talaga, ito pong si Coach Jimmy Alapag. At ang dami na rin itong natutunan sa NBA mga brods. Ikaw ba naman, hawakan mo yung mga NBA players or magiging NBA players pa lang. Well, as of now, developmental coach siya ng Sacramento Kings. Biruin mo yan mga brods. Kaya hanga tayo at saludo tayo sa ginagawa ni Coach Jimmy Alapag sa kanyang coaching career mga kabrods. Kaya ito na ng SMB ay gusto nilang palitan na rin ito pong si Coach George Gallen dahil napapansin rin ng SMB na kapag wala si Junmar Fajardo, hindi na nananalo ang SMB mga kabrods. So yun nga, gusto nila kasi ito pong si Coach Jimmy Alapag. Ang dami na rin kasi itong napapagaling na players mga kabrods, maski nga sa Alab Pilipinas taong 2018 sa ABL mga kabrods, well, nag-champion ito pong team ni Coach Jimmy Alapag that time nung 2018. So dyan pa lang makikitaan mo na talaga na hindi lang pala pang player ito pong si Coach Jimmy Alapag, dahil matatandaan na isa siyang Mighty Mouse ng TNT Tropang Giga or Talk and Text Tropang Texters. Tapos mga brods, mataas din naman talagang IQ neto. Maski Gilas Pilipinas nga dati, makikita mo ng puso at siya ang nagiging team captain dahil magaling na point guard at magaling magmando ng play. So dyan pa lang makikita mo na siya ng may potential na maging coach in time. Ito pong si Coach Jimmy Alapag at ito, lumalabas na mga broads na magaling na coach at magiting na coach. Ito pong si Coach Jimmy Alapag. Kaya pag ito yung kinuha naman ng SMB, alam ko o-offer nila ito ng maganda mga kabroads. Di hamak naman na mas may experience talaga siya kay Coach George Gallen. Kaya ito, exciting ito sa SMB mga broads dahil kakaibang coach na ang hahawak din sa kanila, which is NBA coach na. Ito pong si Coach Jimmy Alapag. So pinag-iisipan na ito ng SMB mga kabroads. Siyempre, maski na rin ito pong mga SMB fans sa mga comments nila sa social media, mga pa Facebook, mga pa Instagram, mga pa YouTube, nakikita nila na ayaw na nila kay Coach George Gallen at gusto nilang palitan mga kabroads. Alam naman natin na nagkampiyon na rin ito pong si Coach George Gallen sa SMB, nabigyan na rin niya ng kampiyonato. Pero ito pong mga over the past few seasons kasi ng SMB, hindi na nila nagugustuhan yung performance ng Beermen. Kaya mga kabrod, sayang din kasi yung talent ng Beermen. Ang ganda na ng lineup, coach na lang daw talagang kulang para nga ma-push yun sa championship mga brods. Kung tutuusin, well, ang isa sa mga pinakamagandang lineup sa PBA, ang SMB talaga para sa akin mga kabrods. Kaya ito, kapag nagkaroon sila ng magandang coach, ay syempre ayawan na. Kaya ito pong si Coach Jimmy Alapag, mataas ang basketball IQ as a coach pa, baka dito na magkaroon ng titulo ulit ang SMB next season sa ating Commissioner's Cup 2024 to 2025. Kaya komento mo lang po nyo mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam ko today na rin, ito pong magiging Game 6 ng Ginebra versus TNT mga brods. Pero ito pong Ginebra ay napag-isipan na nila mga brods na nanghihinaya nga talaga sila dito po sa pagkawala ni Christian Stonehoringer mga kabrods. Siguro nga kung nandito si System, mapapadali na lang ang flow ng laro ng Barangay Ginebra San Miguel. Lalong-lalo na sa ilalim, hindi masyadong matatagtag si Japet Aguilar. Diba? Lumabas nga yung laro ni Japet
nung nawala si C-Stand. Kaya hanga tayo kay Japet. Pero yun nga, medyo pagod ito pong si Aguilar. Kaysa naman kung nandyan si Stan Hardinger, ay mga kabrods, mas madaling makagalaw si Aguilar. At yun nga, may katulong pa siya sa ilalim dahil syempre iba pa rin naman yung 6'8" na ito pong si C-Stand na palaging umaararo, palaging dumidepensa ng maayos. At yun nga, isa rin siya sa mga highest scorer ng Ginebra that time, yung last season niya sa Ginebra. Tapos hindi rin natin in-expect na iti-trade pala siya that time around. Kaya nga mga brods, ito pong si Stan Hardinger ay gustong ibalik ng Ginebra. Ay alam naman natin si Isaac Go, sayang din na injured din ito mga brods, hindi nakatulong this final sa Barangay Ginebra San Miguel. So sayang din mga kabrods. Pero itong si Stan Hardinger alam din nating na injured sa Terra Firma Jeep. Pero sabi rin nila ay yun nga, once na gumaling ito pong si C-Stand ay aalis at aalis talaga ito sa Jeep mga kabrods, sa Terra Firma. Kaya ito pong Ginebra, after ng finals na ito, after ng championship round nila against TNT Tropang Giga, alam ko nga maghahanda ulit sila ng trade proposal dito sa Terra Firma Jeep kung pwedeng ibalik nila si Go sa kanila mga brods. Pero kung hindi man papayag ang Terra Firma, siguro mas magandang offer na ang bibigay dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Dahil syempre, di hamak naman na mas magandang binibigay ni C-Stand kaysa kay Isaac Go this season mga kabrod sa Barangay Ginebra San Miguel. So mas maganda nga at mas fit nga daw, sabi nila, na si C-Stand ang mas bagay talaga sa Barangay Ginebra. So sayang din yun mga kabrods. Pinagbibilihan din kasi ng Ginebra kung sino yung ibabalik nila, Stanley Pringle ba or ito pong si Christian Stan Hardinger. At mas naisip na rin ng Ginebra ay syempre kay C-Stand na lang, dahil yung Stephen Holt na pinalit kay Pringle ay maganda rin naman ang pinapakita ng isang Stephen Holt ngayong finals round mga kabrods. Kaya ito pong kay Stan Hardinger ay syempre nagsisi ang Ginebra. Siguro nga makikiusap sila kay C-Stand sa kampo ni C-Stand mga bros na kung pwede ay bumalik sa Barangay Ginebra San Miguel. Pero itong Ginebra, focus na din naman talaga ito ngayon against Tropang Giga mga kabrods. Pero syempre, who knows, pwede namang gawin yan ng Barangay Ginebra. At syempre, nasa Gypsy C-Stand, kayang-kaya nilang makipag-negotiate dyan. Yung number 1 pick nga nila na si Stephen Holt, diba? Nakuha yan ng Ginebra from Terra Firma Jeep. Kaya how much more pa yung mga ganito, si C-Stand na maibalik nila ay kayang-kaya at yakang-yakin yan ng Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Iba rin kasi yung Stan Hardinger mga brods, yung skill set niya, yung tigas niya sa laro. Di hamak naman mas matigas din siya kay Isaac Go. Aminin na natin yun mga kabrods, di ba? Alam natin na may shooting si Go sa 3-point area, pero iba pa rin yung pinapakita ni C-Stand kahit wala siyang 3-point shot or shooting mga kabrods. Kahit mamiso-miso itong umi-score ay napaka-effective mga brods at napaka-efficient ba ng isang Christian Stan Hardinger. At isa pa dito mga brods ay alam na niya ito pong sistema ni Coach Tim Cone at ilang kampyonato na rin naman ang naibigay ni C-Stand sa Ginebra. At isa pa dito mga brods, next season Commissioner's Cup na tayo, mas malalaking import na, no height limit import na ang makakalaban ng Ginebra. Tsak mapapakamot ulo na naman yan si Japet Aguilar. Kaya ikaw mga brods, at sa tingin nyo, wrong move ba talagang ginawa ng Ginebra na trinade si C-Stand kay Go? At sa tingin nyo mga brods, dapat na bang ibalik ng Ginebra si C-Stand sa kanila? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is our related highlights lang. I'm out.